So, sinisipagan ako kaya sasagot ulit tayo ng panibagong tanong. Ayan, hindi ako kita. So, sabi dito, to make a short story, so ang nangyari kasi sa kanya is, nakunan daw siya noong December 27, nag-med siya noong January 27, then nagkaroon na ng sexual intercourse, and then nagkaroon siya ng spotting. Tinatanong niya yung spotting kung ito ba ay implantation bleeding at kung okay lang daw ba na hindi siya niraspa. Una po sa lahat, meron tayong tinatawag na complete and incomplete abortion. Ang complete po ay na-expel sa inyong uterus lahat. Okay? Ang incomplete naman po ay may mga natirang fragments that could lead to infection pag hindi po ito natanggal. So ano po ba yung mga sintomas na merong incomplete abortion? Una po sa lahat, meron kang masakit sa balakang or masakit sa tiyan, may cramping, pwedeng may mga lumalabas na tissue or clots, buong dugo, or pwedeng vaginal bleeding po, even without cramping. So, ang tanong ni Madam, kung implantation bleeding daw po ba ang nangyayari sa kanya? Ngayon, ang isang babae po, once na ito ay nakunan, niraspa man or hindi, after 2 weeks po, ay nag-ovulate ulit. So, ibig sabihin, nangingitlog at pwede po ulit itong mabuntis. Question, ano po bang komplikasyon kung sakaling magbuntis ang isang babaeng kakakunan pa lamang? Okay, so there is a chance po na 20% na pwedeng mag-miscarriage po ulit yung sunod na pregnancy. So, kailan nga po ba pwedeng magbuntis ulit ang nakunang babae? Kung kayo po ay spontaneous at hindi nag-undergo ng any surgical procedure, pwede po kayo mag-try ulit after 2 to 3 months. Pero kung sakali po na nagkaroon kayo ng RASPA or DNC na may procedure, surgical procedure, ina-advise po ideally na after 6 months dahil po may mga possible na sugat na nangyari. Tandaan, mas mainam pa rin po kumonsulta sa ating mga doktor na mabigyan po tayo ng magandang payo para magkaroon po tayo ng successful pregnancy. God bless!